Sa probinsya naman ng Aurora, may bago silang natuklasan. Ang golden kuhol, ginawang chicharon. Ang nakadiskubre nito, si Mang Ezer, tinaguriang Chicharon King. Ipinagawa lang sa akin ng peel rice kung kaya ko. Para nga malaking tulong sa mga magsasaka. Na sa halip na nasira yung kuhol, kanila ilagay sa karsada at padaanan sa sasakyan, pwedeng pakinabangan. Mabusisi ang paggawa ng chicharong golden kuhol. Dapat siguraduhing malinis ang kuhol bago pakuluan at tanggalin mula sa shell. Halu-haluin sa tawas para mawala ang lansa. Pagkatapos ibibilad sa araw mula 2 hanggang 3 araw. Pagkatuyo ng kuhol, i-deep fry sa kawali. Wala pang 1 minuto, chicharong malutong. Masarap at chicharong kuhol. Pero ang golden kuhol, hindi lang pang masa, pang sosyal din. Dito sa Guava Restaurant sa The Fort, best seller nila ang Pinoy version ng escargot, appetizer na sikat sa mga Frances. Pero ang version dito, nilagyan ng laing at keso. Pero syempre ang pangunahing sangkap, ang golden kuhol. An experiment lang. So, hindi namin na-expect na ganun pala siya ka-popular. Dinadayo talaga. Good. Pero alam nyo bang hindi lang tao ang kumakain ng kuhol? Ang mga itik ni Gilbert, golden kuhol ang kinakain. Inihihiwalay muna ni Gilbert ang mga maliliit na kuhol sa malalaki. Ang mga maliliit kasi, kayang-kayang lunukin ng mga itik. Pero ang mga malalaking kuhol, mano-manong dinidikdik muna ni Gilbert. Medyo po mahirap, pero para makaminus gastos na rin po kasi yan kuhol po hindi nabibilin. Ito raw ang nagpapatibay sa mga itlog. Hindi basta-basta nababasag. Magkauntugan man po siya pero hindi gaano agad mababasag oh. Si Engineer Marifel Leonardo Pesino, nakaimbento ng kuhol crusher grinder. Pagsamahin ko yun, yung need ng farmer, tapos personal advocacy ko rin na to give my simple share sa pag-protect ng environment. Ang kanyang imbensyon, isa sa mga finalists sa Outstanding Creative Research noong 2004 sa National Inventions Contest. Itong column na ito. At ngayon, pati sa larangan ng medisina, may pakinabang ang kuhol. Ang cone snail, isang uri ng suso na matatagpuan sa mga dagat ng Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lourdes Cruz, biochemist sa Marine Science Institute ng UP, may silbi raw ang kamandag ng cone snail. Itong venom na ito yung kanyang ini-injection sa mga biktima. Ang pinakamaraming components nila ay yung nakaka-paralyze. May isa na na-develop na as anti-pain drug. Sa kasalukuyan, ang mga gamot na naimbento mula sa cone snail, ibinibenta na sa Amerika. Ang biyaya kung minsan nagiging peste, pero ang peste pwede rin palang maging biyaya. Talagang ang bilog ang mundo. Depende na lang kung saan tayo nakatingin at nakatayo.